because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. I trust the Redeemer, and my nights are His prayer. Then I said, His to victory, and see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I confess tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Salamat po, Sir Bernice, because He lives. Salamat po at nabuhay po muli ang ating pong Panginoong Hesukristo. No? Dahil kung hindi po siya nabuhay, wala pong kwenta po yung ating pananampalataya. No? Salamat po at nabuhay na muli ang ating Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Basa po ng ating pong Biblia. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 na po, no? Hanggang 5. Seven, pag nandiyan na po. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. 7 po, pag nandiyan na. Verse 1. Sundan po ng inyong paningin. Verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Nakakamangha ang kanila pong puso po in terms of giving. Sila po ay humaharap po sa matinding pangangailangan, pero sabi po diyan sa ating binasa, nandun po yung kanilang willingness, riches of their liberality na magbigay. Then verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints.
And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Kaya po nila nakaya yon, nagagawa yon, sapagkat, o nga no, yung buhay nga nila kayang ibigay. How much for yung anumang mayroon sila. Then verse 6. And so much that we desired, 5 na po, no? Sorry. 6. Hanggang 5 lang pala tayo, no? 6 na lang. And so much that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. 7 po. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, in all diligence, and your love to us, see that ye abound in this grace also. Dahil po sa pag-ibig, dahil po sa pananampalataya, dahil po sa biyaya. Nabanggit po dyan, ano? Kaya sila po ay nakapagbigay ng saganang sa kanila na may pag-ibig sa mga nangangailangan. Okay, tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Let's bow our head, close our eyes, let's pray. Lord, thank you po sa pagkabasa ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, samahan mo po kami para sa pag-aaral at matuto, Panginoon, at may pamuhay po namin sa aming pong pang-araw-araw po na pakikibaka sa mundong ito. Salamat o dakilang Diyos, nahayaan mo po ng iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa aming kalagitnaan. Patuloy mong gamitin ang iyong lingkod, maging daluyan ng pagpapala. At patuloy po, Panginoon, ikaw ang siyang makita at mahayag. Salamat o dakilang Diyos sa pangalan pa Jesus. Amen. Okay, pwede na po makaupo. So, continuation po ito ng pinag-usapan po natin last Sunday. Na kung saan si Apostle Paul po, no? Paul said the desire for money leads to temptation. According po sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. 1 Timothy 6, 9 and 10. Sinasabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Dahil po yan sa pag-ibig sa salapi. Kaya marami daw pong nalalaglag, no, sa temptation and snare, sa mga bitag o silo, no, ng mundong ito. And into many foolish, mga kamangmangan na mga gawain, and hurtful lusts. No? Yung temptation na binanggit sa taas, may iba't ibang klaseng temptation yan. No? Pero binanggit po dito, hurtful lusts which drown men in destruction and perdition. Para ang isang tao po ay mapahamak o mawasak ang buhay dahil po sa pag-ibig sa salapi. Kaya po ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay patungkol po sa benefits of giving. No? Nakarang linggo, pinag-usapan po natin. Ano po yung title? Pinag-usapan po natin nakaraan. Kayo po ay nakinig. Yan. Last Sunday po, ang ating pinag-usapan po ay prove the sincerity of your love. Napag-usapan po natin last Sunday na ang totoong umiibig, hindi mo kailangang prasahin para magbigay. Sapagkat ang totoong umiibig, nagbibigay. Right? Amen? Ang totoong ama na umiibig sa kanyang pamilya, talagang siya po ay magpo-provide ng pangangailangan. Sapagkat siya po ay nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang isang binana po na umiibig sa isang dalaga, kahit hindi prasahin ng dalaga, nabilhan siya ng chocolate o ng bulaklak, talagang magbibigay. Bakit po? Umiibig eh. No? Kasi natural po sa isang tao, pag umiibig, magbibigay.
That's what the Lord Jesus Christ did on the cross. Sabi po niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nung sinabi niyang mahal niya tayo, hindi niya lang basta sinabing mahal niya tayo, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay. So, yan po yung ating pinag-uusapan po last Sunday, prove the sincerity of your love. So ngayon po, let's talk about benefits of giving. So sinasabi po ni Apostle Paul na ang isang tao, pag nag-desire siya ng pag-ibig sa pananalapi, malalaglag sa temptation o anumang klase ng kapighatian sa buhay, pagkawasak, kapag ang isang tao po ay umibig sa salapi. Marami po ngayon, na umiibig sa salapi, gumagawa ng kalukuhan, ng i-scam, kaya nadadampot, may papakulong. Mga pinagtitiwalaan po nating namumuno po sa atin sa Kongreso, sa Senado, mula sa pinakamataas, presidente hanggang sa pinakamababa, kapag umibig po sa salapi, ang pera ng taong bayan nawawala. Napupunta sa wala. Kaya ang kawawa, taong bayan. Laging puno ang bulsa, ang kanilang account ay tiba-tiba, pero ang kalsada, bitak-bitak. Actually, kahit kalsada nga lang mapayos, malaking tulong po yan sa transportation, mapaganda. Kahit hindi na magbigay sa mga magsasaka, hindi naman nakakarating actually. Ang mga sinasabi ng bilyon na pundo ng Department of Agriculture, doon sa amin, hindi naman nakakarating yung sinasabi nilang bilyon na pundo ng mga magsasaka. Isa po sa pinakamalawak po ngayon na nag-produce po ng bigas po sa atin ay ang Isabela. Tagal-tagal ko na sa Isabela, doon ako lumaki hanggang mapunta ako dito. Wala pa akong nabiltahan doon na nagbigay ng talagang suporta sa mga magsasaka. Kung mayroon man, pang-spray lang. Magkano lang naman ang pang-spray, di ba? Kaya naman nilang bilhin yon. Alam mo po, maganda po na paglanan po nila ng budget, pagandahin nila yung mga kalsada, mula sa farming hanggang sa bayan. Para pag-ani, hindi hirap yung mga magsasaka na angkatin yung kanilang mga produkto. Ang hirap. Sa Bagyo, nakita ko yung mga nagbubuhat dahil pangit yung kalsada, lubak-lubak, talagang pinapasan. Nueva Vizcaya, ang pangit ng mga kalsada. Ang simento lang, yung National Highway. Pagkatapos, basag-basag pa. Bakit basag-basag? Hindi po kasi matibay. Subcontract. Mantakin niyo po, dahil po sa subcontract po yung pagkagawa ng kalsada, kaunti na lang po ang natira sa mga gagawa. Iba po kasi dito po sa atin, dahil sa politika, kukunin ng politiko, sila po makikipag-bid dun hindi po, sila po makapag-bid sa ating pong government at pag nakuha po nila yon, ipapakontrata po nila. Halimbawa, ako po yung nakipag-bid. For example, ang bidding po ay 500 million. Ang budget, dahil ako po yung nakipag-bid, ang contractor si Brother John, mapupunta sa kanya 400 million na lang. Nabawasan ng 100 million. Bakit? Saan napunta? Doon sa nakipag-bid. Doon sa contractor na nakipag-bid. Pagkatapos, yung contractor na yon, dahil maraming gawa o anuman, ipapasubcontract. Nabawasan na naman. Dahil bawas na yung budget, siyempre ninipis yung kalsada at mababawasan ng kalidad. Ganun po sa panahon natin ngayon. Noon pa man, hindi lang ngayon. Dahil kung matibay po makalsada po natin, matagal pong masira. Kahit kalsada na lang mapunta. Hindi naman na kailangan yung mga ayuda dahil ang puhunan ng mga Pilipino kasipagan. Dahil ang mga Pilipino, talagang masisipag naman mga Pilipino, hindi mo na kailangan bigyan ng ayuda. Dahil marunong naman magbalat ng buto. Kasi ang nakakalungkot, marami pong umiibig sa salapi. At dahil sa pag-ibig sa salapi,
So, maraming nadadamay. Actually, time will come, aanihin din nila yon. Kaya tignan niyo po, ano? Hindi rin po ako pabor sa confidential fund. Dapat tanggalin nila yan eh. Alam niyo ba, ano? Sinusubaybayan ko yung ano eh. Yung balita sa confidential fund na yan eh. No? From the word confidential pa lang eh. Confidential na eh. No? Paano mo ma-audit yun eh? Confidential nga. No? Lihim yun eh. Secret eh. Bakit? Kanina binibigay karamihan at sinasabi sa mga secret intelligent. Oh, paano mo nga ibubulgar yun? Secret nga eh. No? Mantakin po ninyo, ano? Pera ng taong bayan na pupunta na sa wala. Eh, meron naman silang sahod. Malalaki naman yung sahod nila. Kung talagang gusto nilang magano, di galing na lang sa sarili na ng bulsa. Pero nakakalungkot man, ano? Alam niyo kung bakit po? Ganon? Dahil po sa pag-ibig sa salapi. Naguhugat po ang ganong pananaw ng isang tao dahil sa pag-ibig sa salapi. Kaya napakapangit po talaga ang isang taong umiibig sa salapi. Mapupunta po talaga sa pagkawasak ang kanyang buhay. Kaya yun po yung ating pag-uusapan po ngayon sa umagang ito. No? The desire for love of money is the source of pain and destruction in our lives that draws us away from God, na siyang dahilan para tayo po ay lumayo, umahiwalay sa Diyos, which is described as idol worship, na kung saan bumabagsak po tayo sa pagsamba na sa pera. Kaya siya na po yung nasusunod. Kaya siya na po yung nagiging master ng buhay ng isang tao kapag umibig na sa salapi. Kaya nga pag binayaran mo ang tao, namamanipulate yung kanyang will, yung kanyang kagustuhan na gawin sana yung dapat, pero dahil sa salapi, nababago. Kaya may mga taong nababayaran eh. Na-hired para pumatay o gumawa ng mga krimen dahil po sa pag-ibig sa salapi. Yung iba naman nandadaya, no? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Hindi tamang nagbubuwis, hindi tamang nagbabayad, no? Pag-ibig sa salapi. At dahil sa pag-ibig sa salapi, minsan ang isang tao talagang nagiging tamad na. Dahil pag-ibig nga po sa salapi. At yung tao mahilig na yan sa shortcuts na pagpapala. At ayaw na nga pong magtrabaho, no? Pinapatrabaho yung pera sa mali. Yung po nakakalungkot po dyan. So, Jesus warned us about desiring money and taught us the proper role of money sa umagang ito. Kung ano po talaga ang role ng pera sa buhay ng isang tao na hindi dapat maging master po natin. So, let's first agree on a biblical truth. We do not own anything. Amen? Ang katotohanan po ay wala po tayong pagmamayari ng anumang bagay sa mundong ito. May wala tayo. Isinilang tayong wala. No? Hubad na dumating sa mundong ito at hubad ding alis. No? Kasi pagdating ng Panginoon, sabi po ng Bible, at twinkling of an eye, kisap mata lang ang tao, mawawala. Wala siyang dadalhin na anuman. Babalik sa Panginoon kung siya ay nakakilala sa Panginoon. Pero hindi nakakilala, sa tribulation, makakaranas ng tribulation sa mundong ito. So, nor we've earned anything. It all belongs to God. Lahat po ay pagmamayari ng Diyos. Sabi ko po nung nakaraan, we are stewardship or steward lang ng Panginoon. Tayo ay pinagtiwalaan lang ng Diyos. Is managing God's treasure in God's way. Na tayo ay pinagtiwalaan ng Panginoon kung paano po natin gagamitin yung pinagtiwala ng Diyos sa atin. Na sinasabi nating atin. Actually, pinagtiwala lang ng Panginoon yung anumang mayroon po tayo. Nanawa sa mga bagay na pinagtiwala sa atin ng Panginoon, masumpungan tayong napagtitiwalaan. Dahil yun naman gusto ng Panginoon. No? At kapag ang anak ng tao napagtiwalaan, di ba maganda? Kapag kayo po ay napagtiwalaan po ng owner, halimbawa kayo yung manager, matutuwa yung owner, masalo ka pang i-bless. No? Ang owner po ng anumang mayroon tayo ay ang Diyos. At pag nakita ng Panginoon na tayo po ay napagtiwalaan sa anumang bagay na mayroon tayo,
God will bless us. Kaya isang bagay pa lang na ipinagtiwala sa atin, kahit maliit na bagay, hindi tayo napagtiwalaan, hindi tayo i-bless ng Panginoon. Actually, sabi nga ng Bible, kapag hindi ka napagtiwalaan ng maliit, kahit maliit yan, kukunin pa ng Diyos at ibibigay sa napagtiwalaan. No, kahit mayroon na yon, pinagpala na yon, ibibigay pa doon sa napagtitiwalaan. Yan po ang sabi po ng salita ng Diyos. No? So, lahat po ng mga bagay na nakikita natin ay galing sa Diyos. Ano mang bagay na sinasabi natin ay galing sa Diyos. Again, stewardship is managing God's treasure in God's way for God's purposes, para sa kanyang kaluwalhatian, and for God's glory. We begin life with empty hands as we grow. God allow us to manage His resources, none of which are under our ownership. Napagtiwalaan lang po tayo. No? And Deuteronomy chapter 8 verse 18, sabi po doon, God reminded the Israelites, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives the power to get wealth. Na ating pong alalahanin, kaya nagkaroon tayo anumang bagay na ini-enjoy natin sa mundong ito sapagkat ang Panginoon, nagbigay siya ng lakas para makapagtrabaho tayo o makakilos, makagawa. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. Amen? Eh, sabi mo, pinagtrabahoan ko ito, Pastor, nagbanat ako ng buto. Pero kung hindi ka binigyan ng Diyos ng lakas, sabi po ng ating Bible, wala. Kaya ating alalahanin, sabi ba, remember the Lord your God, kung sino ang nagbigay ng power, sabi po dyan, to get wealth. So, before we start our lesson, the benefits of giving, first, give yourselves unto the Lord to understand the lesson and have the power and integrity to obey. Amen? Na bago tayo magsimula sa unang puntos ng ating pag-aaralan, maintindihan natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pagpapala. Amen? Na siya yung nagpapala. At sa Kanya po lahat ng gagaling ng anumang bagay na pangangailangan ng tao. Bago pa po likhain ng Panginoon ang tao, pinubide na po ng Diyos ang pangangailangan. Amen. Di po ba? Amen. Unang paglikha, nilikha niya ang langit at ang lupa. Amen. Nilikha niya ang kalawakan. Nilikha niya ang mga heavenly bodies. Nilikha niya muna ang mga hayop sa dalampasigan, hayop sa tubig, hayop sa himpapawid, pagkatapos hayop sa lupa. And then, day 6, phase B, o phase 2, nilikha niya ang tao. Inuna ng Panginoon yung pangangailangan natin bago niya tayo likhain. Kaya pagmulat po ni Adan, nung siya po ay binigyan ng buhay, meron na po siyang nakitang mga pangangailangan na kanyang kukonsumuhin sa kanyang buhay. Hindi po siya nun kumakain dahil siya po ay gutom, kundi ini-enjoy niya yung nilikha o gawa ng Diyos. Kailan po nakaramdam ng gutom ang tao nung pumasok ang kasalanan? Kaya nga po ang tao pag mas talong nagkakasala o nag-i-stay. Tagalog na nag-i-stay. Nananatili, no? Sa madalim na buhay, mas lalong makakaranas ng pasakit o kagutuman. Hirap. Kasi, lagi po, ang kakambal po ng kasamaan, kahirapan. Remember for that. No? Ang lagi pong kakambal po ng kasamaan ay kahirapan. Kaya hindi po nakapagtaka yung mga tao sa madidilim na lugar. Hindi naman lahat ng squatter, ano? Yung iba natututo. Pero karamihan. Namuhay po sila ng kasamaan, nandun yung hirap ng buhay. Pero kapag matino, naayos kahit squatter. Marami pa akong nakitang mga squatter. Nung sila ay tumino, nakakilala sa Panginoon yung lugar pinagpapala. Sapagkat ako'y naniniwala kapag ang isang tao, kahit madilim yun na lugar, maraming gumagawa ng kasamaan, pag nakilala ang Panginoon, nagliliwanag.
Nabubuksan kasi yung isipan eh. Kaya pag nabuksan yung isipan, kahit squatter yun, nalilinis yung kanal. Naayos, nagliliwanag. Napapatino, nag-iimpluwensya. Yung isang Kristiyano, nagliliwanag ang bahay, welcome yung kapitbahay, magliliwanag din. Bakit po? Di ba yun yung ating aim? Na ipakilala sa kanila ang Panginoon Kristo. At yun po yung katotohanan. Samantalang ang isang tao na mumuhay sa liwanag, ang kaakibat naman nun ay pagpapala. Kaya pag ang tao po ay namumuhay sa tama, walang ibang pupuntahan kundi pagpapala. Wala, kasi ang totoo yan, hindi na yan tamad. No? Hindi na yan gagawa ng anumang bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At hindi ayaan ng Diyos na yung kanyang anak maghirap kung totoong anak ng Diyos. Kaya po sa ating pag-uusap po, nawa maintindihan po natin, ano? Benefits of giving. Number 1, giving the antidote of hoarding. Yan. Giving the antidote of hoarding. Alam niyo po anong problema po sa atin? Kung bakit po nagtataasan ang mga bilihin dahil sa hoarding. Alam niyo yung hoarding? Yung pag-hold, from the word hoard, no, hoarding, pag-hold sa mga produkto. Inaantay po na na kunwari magkaundubusan yung mga supply para tumaas ang presyo. Hoarding po ang tawag po doon. Tinatago. Kasi pag maraming supply, mura ang paninda. Nakukuha niyo po? Yun po yun. Pag maraming supply, mura ang paninda. Kaya pag pumunta kayo sa palengke, daming mga isda, mura. No? Bulto-bulto. Pero pag taglamig, kagaya ng December, pagkatapos mahal na araw, dahil takot silang mangisda, mahal. Nagmamahal din. No? Dahil nga kunti yung supply. Pero pag maraming supply, nagmamahal. So dahil po sa pag-ibig sa salapi, marami pong nag-hoard. Ano pong ginawa po nung panahon, bagong-bagong presidente na pagkahalal ng Pangulo? No? Hindi pa nagtatagal, buwan pa lang eh. Pagkaupo niya sa kanya pong luklukan, no? Nagtaas ang sibuyas. Magkano yung taas ng sibuyas? Umabot pa ata ng 600. Umabot ng 800, mantakin mo yan. No? Samantalang yung kasagsagan na yun, pumunta kami sa Tugigaraw, nagbatil patong. Nagpansit kami doon, mantakin mo po na yung sibuyas, unli yung sibuyas. Maggayat ka ng ilang gusto mong gayatin na sibuyas para pangsahog doon sa batil patong. Dumaan po kasi sa Nueva Vizcaya, hindi naman gaanong kataasan. Nung dumaan po kami, mura lang eh. 150 lang eh. Pero pagbalik namin, nagmahal na din. 300. Kasi nga dito, 800 na. Alam niyo kung bakit po hoarding, no? In-hoard po yung mga supply. Pagkatapos sumunod naman, asukal. Pagkatapos bigas. Meron po ako dating nakausap, na missionary, na kung saan siya po ay chaplain, pastor ng barko. At sabi po niya, kaya po nagmamahal ang bigas, na mismong bigas natin, pinapaikot lang. Yung bigas po natin mismo, inilalagay sa barko, pinapaikot, pinapalitan ng tatak, yung sako, no, para imported. Pero sa atin pa din. No, dahil sa pag-ibig sa salapi. Sa doon sa amin, mura naman ang bigas eh. Pagdating dito, halos doble ang presyo ng bigas. Magkano po yung 25 kilos bigas natin? Mahigit 1,000, no? 1,2? 1,4? Mandakin mo lang, 25 kilos lang yun, 1,4. No? Samantalang doon sa amin, halos ang bulto na yun. No? Bakit po? Pag-ibig sa salapi. Kaya po ang tao po ay nag-hoard. In biblical terms, di ba? Nagiging madamot. No? Dahil po sa ayaw magbigay. Kaya nga, giving, the antidote of hoarding. Kaya pag ang tao marunong magbigay, hindi siya nagiging maramot. Hindi siya nagiging madamot.
Amen? Kundi, di ba? Kaya nga antidote siya eh. Para maalis po sa atin yung pagiging maramot, dapat magbigay. Amen? Magbigay. Ang isang taong umiibig sa Panginoon, ibigin din niya yung iniibig ng Diyos. Tama? Kung ano yung iniibig ng Diyos, iniibig niya din. Kasi nga, umiibig siya. Tinanggap niya ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. So then he said to them, "Watch out." Luke chapter 12, verse 15. Sabi niya, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession." Luke chapter 12, verse 15. Kaya sabi niyan, watch out, be on your guard against all kinds of greed, mga sakim. Life does not consist in an abundance of possession. Yun pala yun. Kaya pala in-encourage tayo ng Panginoon magbigay para hindi tayo umibig sa salapi. Kasi yung pag-hoard, pag-ibig po yan sa salapi. Pag wini-withhold po natin, no? Hapon, natats ako sa yung matanda, nakayoko nangihingi ng linimos. Titignan ko yung stoplight, malapit na Gusto ko sanang bumaba, magbigay. Sabi ni ma'am, bigyan mo. Ang layo, nasa gilid, nandito po kami sa fast lane. Kasi nakakaawa. No? Talagang hindi kasi yung ibang namamalimos, ang lakas-lakas pa Pag binigyan mo, parang pangungonsinti yun Yan yung ko dun Yung lakas-lakas pa, pag tinignan mo wala namang sakit, pagkas nangilimos, karapat dapat ba siyang bigyan? Pero pag yung may discernment naman no? Maanon mo naman, talagang nangangailangan Yung iba nga, nanlilimos, naninigarilyo pa no? Tapos bibigyan mo lang ng panigarilyo. Kaya yung matanda kahapon, talagang matanda na, senior na, no? Natats ako, gusto kong bigyan, pero hindi ko nabigyan dahil nga yung stoplight paguna. So kaya tayo in-encourage ng Panginoon na magbigay para hindi tayo umibig sa salapi. Dahil ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan. Kaya huwag tayong umibig sa salapi. Amen? Actually, dito nga sa atin, kung sino ang mahirap, sila po yung mapagbigay. Bibihira po yung mayayaman na mapagbigay. Pero dahil nauso po ngayon mga content sa Facebook, YouTube, o anumang klaseng platform po yan, nagiging mapagbigay na din sila. Pero may kasamang video, para pampadami ng views. No? Pwede ka namang bigbigay ng Di ba sabi ng Bible, ang ibinigay ng iyong kaliwa, huwag mo nang ipaalam sa kanan. Baliktad ba? O parang ganon, kanan man o kaliwa. Huwag mo nang pangalandakan na ako nagbigay yan. Kung di dahil sa akin, wala yan. No. Hayaan mo ang Panginoon nang siyang mag-reward sa iyo kung meron kang binibigay. Sapagkat ang Panginoon, hindi lingid sa Kanya ang lahat ng nangyayari. Amen? Number 2, giving always results in receiving. Take note for that, Giving always results in receiving. Luke chapter 6, verse 38. Ano yung number 2? Giving always results in receiving. Ano po ang sinasabi ng Luke chapter 6, verse 38? Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Pero yung gusto ko dyan, yung first word. Sabi dyan, give and shall be given unto you. Kapag nagbigay ka, makakatanggap ka din.
No? Bibigyan ka din. Kaya kung ang ikaw ay hindi nagbibigay, anong kabaliktaran nun? Hindi ka rin bibigyan. Sino po ba ang source na nagbibigay sa atin? Una, ang Diyos. Pag naging maramot ka, hindi ka marunong magbigay, hindi ka bibigyan ng lakas, hindi ka bibigyan ng talino, no? At hindi siya mag-open, magbibigay ng opportunity para sa'yo, para ikaw ay pagpalain. Pero kung marunong tayong magbigay, mas lalo ka pang bibigyan. Tuloy-tuloy ang pagpapala, no? Kaya hindi po kawalan ang magbigay, kundi bagkos benefits ang taong mapagbigay. Amen? Hindi po kawalan, kundi bagkos mas lalo kang magkakaroon pa nga. That's the principles of the Bible. Prinsipyo po yan ng Diyos. At ang prinsipyo ng Diyos, mangyayari yan. Pero see to it, pag nagbigay ka, motivated by love. Pag nagbigay ka, see to it na itinutulak ng pag-ibig galing sa puso. Hindi ka magbigay dahil sa pangangailangan. Hindi ka magbigay dahil sa may kapalit balang araw. Kasi wala yon. Walang balik sa'yo. Dahil mali ang motibo. Pero pag tama ang motibo, motivated by love, galing sa puso ng may pag-ibig, then, sabi po dyan, give and shall be given. Amen? Madaling maintindihan. When you become a giver, you automatically move yourself into the realm of a receiver. Yun ho yun. Ano? Automatic ikaw ay makakatanggap kung ikaw ay magbibigay ng tamang motibo. Kapag maling motibo, kahit bigay ka ng bigay, mauubos lang. Sayang lang. Kaya to it, itama natin yung puso natin pag nagbibigay. Amen? Kasi yun yung inaantay ng Panginoon ng isang taong mapagbigay. There are no exceptions to this rule. Give, it shall be given. Mark chapter 4, verse 8. However, there are levels of receiving. Meron din pong level po ng receiving. Some 30, some 60, and some 100-fold. Meron pong levels of receiving. Depende yan kung paano ka magbigay. Mas marami ang ibinigay, mas marami ang babalik. Parang ano lang yan pagbabangko. No? Mas marami ang iyong binangko. For example, 1 million ang iyong binangko. Halimbawa, 2%. Magkano yung 2%? Monthly. 2,000. No? Tutubo yung 1 million mo. Hindi, 20,000. 20,000 ba? 2%, yung 10% 100,000 200,000. Yung 2%, 20,000. Hindi, yearly naman, Yearly ba ang bangko? Ganun na yun. Mas malaki yung ibinangko mo, mas malaking percent na tutubo. Right? Kaya may level po ng receiving sa mga bagay po na ating pong ibinibigay. Halimbawa, sa mga magsasaka, ang iyong isinaboy ay 5 sakong palay. Sinaboy mo, itinanim mo, binhi. Expected mo, makakaani ka ng mas marami. Compare sa 1 sakong palay lang na binhi. Kaya pa may level of receiving, depende po yan sa kung gaano din yung iyong binibigay. Amen? Nakukuha niyo po? What you sow, you shall reap. That's what the Bible says. Kung ano yung tinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Kaya kung ikaw matipid, paunti-unti lang, pa-10-10 lang, pa-20-20 lang, edi huwag kang mag-expect ng 1,000 o ng milyon. Kaya yung iba po, malaki ang puhunan, malaki ang kita. Di ba? Amen? Kung magninegosyo ka ng 1 million, kikita ka ng 1,000. Pero kung magnegosyo ka, puhunan mo ay 2,000, pinakamalaki na yan, siguro 1,000. O 100.
No, 100 per day. Halimbawa, magdinegosyo ka, ang negosyo mo ay parisan, 2,000. Oh, kikita ka siguro yung per day, 500, 700. Ano? Bakit po? Yun lang yung puhunan mo eh. Pero kung ang puhunan mo ay milyon, tayo ka ng grocery, kikita ka doon ng 50,000 o 100,000. No? Ganun po yun. Kaya po may label po, no? Ng pagpapala o ng receiving, I mean. That's why the Bible says, Psalm 30, Psalm 60, Psalm 100. So the measure we use in giving will determine the measure of God will apply to us in receiving. Amen? Ulitin ko. The measure we use in giving, ang panukat na ating pong ginamit sa pagbibigay will determine the measure of God will apply to us in receiving. Kasi yun po yung sinabi ng Luke chapter 6 verse 38. Kung ano yung panukat na ating ginamit, yun din yung panukat na gagamitin sa atin. That's why, give and shall be given. Pero depende po yan kung paano tayo magbigay. Kaya magbigay ka ng maliit din yung babalik. Kung marunong kang magbigay ng malaki, tamang puso pa, tamang motibo, may pag-ibig, then God give the desires of your heart. Psalm 37 verse 4. So, no matter with what measure we give or give, when we give to God, we will receive a return. That's what the Bible says. Number 3, giving will spread the gospel. Ayan. Giving will spread the gospel. You know that Moses was overwhelmed by the generosity of the Israelites and asked them to stop giving. They had literally given too much. Yun po yung ginawa po ng mga Israelites, no? I believe that if Christian will grasp the principles of biblical economics in this teaching, na kapag bawat Kristiyano matutunan lang yung tamang prinsipyo ng pagbibigay biblically and apply them in their daily lives, every church, every mission, every outreach, every Christian family, every Christian home in our world will be able to say, "Stop, Lord, we've got too much." Wow. Sabi natin, Lord, masyado mo na akong pagpapala, pwedeng hihinto mo na. No? Yung iba naman pagpalain mo. Sa madaling sabi, walang ibang pupuntahan yung anak ng tao, anak ng Diyos, I mean, kundi pagpapalain yung kanyang anak kapag natutunan natin yung prinsipyo ng pagbibigay. So sa madaling sabi, ang isang susi ng pagpapala ang pagbibigay. Give and shall be given. Kasi sabi ng Bible, ang nagbibigay mas lalong nagkakaroon. Yung hindi marunong magbigay mas lalong nangangailangan. Mas lalong naghahanap, no? Nang wala, nangangailangan. Your faithfulness in giving to God's work guarantees that a day of abundant prosperity will eventually come to you. Anong sabi po ng Bible? Kung yung lingkod ng Diyos dumaan at pinainom mo, natutuwa ang Panginoon, and God will bless you. Isang baso lang ng tubig, mapainom mo yung lingkod ng Diyos, how much more kapag sumuporta ka sa kanyang gawain. Kaya sabi ko, susuport po tayo sa gawain. Mission. Mag-support po tayo ng mission. Your faithfulness in giving to God's work guarantees that a day of abundant prosperity will eventually come to you. Binubuksan mo lang ang pintuan ng pagpapala sa iyong buhay kapag marunong kang magbigay. Sumuporta sa gawain ng Panginoon. A time when the reapers will overtake the sowers. Biblical po yung reapers. Ano? Dati po, ang ginagamit po sa amin para mag-ani, pag inaani ko ay treasure kung tawagin. Sinusod-sud lang. At yung iba po ay napuputulan pa. Pero ngayon, reaper na. Sabi ng Bible, reaper. Sa katunayan po, maraming aanihin, pero kakaunti ang reapers o mag-aani, reapers. No?
mga ani. Sa panahon natin ngayon, bibihira na po ang nagbibigay ng buhay o nagsusuko ng buhay para sa gawain ng Panginoon. Bakit gusto na lang kasi lahat layaw? Pag niyaya mo nga sa simbahan, sabihin, marami po akong gawa. No? Marami po akong gagawin. Maglalaba po ako, magtatrabaho po ako. Lahat ng idadahilan ng tao, idadahilan. Pero pag nagsakit, hanapin din naman ng Diyos. No? At pag nakahilata at nakatingala sa langit, wala nang ibang ambukang bibig, kundi Diyos ko, pagalingin mo ako. Pero pag niyaya mo yan sa Panginoon, pag siya'y magaling, sabi niya, ang dami ko pong gagawin, pasensya na po. O di ba? Eh bakit pag malakas si ayaw? Eh pag may sakit, hinahanap ang Panginoon. Nilikha nga tayo ng Panginoon para sa imbahin siya sa espiritu at katotohanan. Paglingkuran siya. At dahil po yung gusto ng Panginoon, eh pwede naman tayo mamuhay kahit hindi, mamamatay ba tayo kapag tayo po ay hindi magtrabaho ng linggo? Hindi naman, Madadagdagan ba yung kayamanan po natin kapag hindi tayo nagsimba ng linggo, tayo po ay nagsimba ng linggo at magtatrabaho ng linggo? Hindi naman madadagdagan yung kayamanan natin, Actually, kung tayo po ay magtatrabaho araw ng pagsamba, mas lalo kang mangangailangan. Kasi yung mga opportunity para sa iyo ay tatanggalin ng Diyos. Yun. Your faithfulness in giving to God's work guarantees that a day of abundant prosperity will eventually come to you. A time when the reapers will overtake the sowers. But no matter how long it takes the whole church world to come to that moment, you can begin right now to have more than enough by applying these principles and seeing their benefits materialize in your life before your very eyes. That is not my promise, but promise of God. Amen? Pangako po yan ng Panginoon. Kaya tama yung inawit natin kanina, no? Standing by the promises of God, my Savior. Promise po yan ng Panginoon. Give, it shall be given. Marunong kang magbigay, mas lalo kang bibigyan pa ng Diyos. Kung di ka marunong magbigay, di ka din bibigyan. Kasi kung ano yung ginamit mong panukat, yun din yung susukat, gagamitin panukat sa iyo. What you sow, you shall reap. Remember, giving is a key part of Christian walk. Amen? Isang part po ng isang Kristiyanong malago at lumalago at patuloy na gustong lalago sa gawain ng Panginoon, ang part po niya sa church ay magbigay. Amen? Because money and mission goes together. Hindi po makapag-run ang church o gawain ng Panginoon kung wala pong gagamitin. Tama ba? Amen? Halimbawa, wala tayong panggas, may stock lang yung sakyan dyan. No? Sabi natin, mag-ministry tayo sa mga bata, magpakain tayo, magluto tayo, magbigay tayo ng regalo sa December 22. No? Tapos wala namang hugutin. Adi wala. Nga. Kaya, dahil nalilimitahan, di ba? Gawin natin 10 lang kaya natin, mga kapatid. Okay na yung 10. See, nakukuha niyo po, no? That's why, remember, giving is a key part of your Christian walk. Kakakibat po yan. It is not a separate, non-spiritual act of writing out a check. Giving your finances to God is a deep personal interaction with God. Kasi alam ng Diyos na ang tao umiibig sa pera. Kaya ang gusto ng Panginoon, alisin tayo dyan sa pag-ibig sa pera para umibig tayo sa Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon, alisin yung focus natin sa pag-ibig sa pera at makapag-focus tayo na umibig sa Panginoon na nagsusupply ng pangangailangan mo natin. Na magpo-provide ng perang pangangailangan natin. Kasi siya naman yung source Pero nakakalungkot, marami po inuuna ang yaman ng mundo kaysa nagbibigay ng yaman sa mundo. Yun po yung katotohanan na masakit sa Panginoon. Marami pong naghahanap
ng kayamanan, ng pera sa mundong ito, pero hindi nahanap ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, seek me first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kahit araw ng pagsamba, marami po hindi nahanap ang Diyos. Nasaan na po tayo? Giving your finances to God is a deep personal interaction with God. And is so much a part of your Christianity as your time of prayer. So do not just give your money without thought or prayer. Kaya tama pa, no? Nagpipray muna tayo bago magbigay. Nagpipray muna po ba kayo bago magbigay? Kapag kayo po ay nagsisiprate po ng inyong pong giving ng Sunday, ng gabi ng Saturday, pinapipray nyo ba? Lord, itong binibigay ko, kahit 20 pesos lang to, kahit 100 pesos to, Panginoon, sana makatulong. Maraming matulungan. Alam nyo po yung piso, malaking bagay po yan. Kasi yung piso, pag pinagsama-sama, 100 tayo dito, may nagbigay ng piso, di may 100 na. Sabi ko nga po sa FC Home, yung palima-limang piso po nila na ibinibigay, may iba, nagbibigay ng 50, nagbibigay ng 100. Yun po ay para sa mga scholar po ng Mercy Foundation. Alam niyo po, itong binibigay ninyo, sabi yung gano'n, pag pinagsama-sama lahat ng mga empleyado ng FC Home, 1,000 po yan. Kaya huwag niyo pong ismulin, sabi ko, yung barya-barya. Kasi pag pinagsama-sama, malaki. Amen? Yun po, no? Kaya pag-pray nyo din po, before you give, pray. Lord, no, gaano ba kalaki ang aking ibibigay sa iyo? Yun ay depende sa pag-ibig mo kung paano ka magbigay. Kasi huwag kang magbigay na napipilitan lang. Kasi basura lang sa Diyos yun. Yes, magagamit yon, di ba? Pero sa paningin ng Diyos, basura lang yon. Kapag magbigay ka ng masama. No? Masamang loob. Kaya hindi tayo dito nangungulikta house to house, hindi kagaya ng iba. No? Napupuntahan pa sa bahay, may dala-dalang sobre. Sis, brother, nakalimutan mo yung tithe offering mo. Hindi ka nakapagsimba ng linggo. No? Padadalhan ka ng sobre para magbigay. Hindi tayo po ganun dito. Kasi ang sabi ng Bible, magbigay ayon sa ipinasya ng iyong puso. Sa panahon natin ngayon, grace giving, hindi sa pilitan. Pero tama po bang magbigay? Yes. Amen? Tama po ang magbigay. Para sa gawain ng Panginoon especially. So, do not just give your money without thought or prayer. As God where you should direct your gift and even ask Him how much you should give. God has a definite plan for your finances and He cares about your individual offerings. Pang-apat, give brings a harvest. Late tayo nagsimula, late din tayo matatapos. Giving brings a harvest. Kapag marunong kang magbigay, magdadala sa iyo ng pag-aani, harvest. No? The Bible says, whatever you have planted will come up. Na kung ano yung iyong itinanim, mayroon kang aanihin. Kung wala kang itinanim at nag-ani ka, nagnakaw ka. Tama? Patakin mo, meron kang inani, pero wala kang tinanim. Isang galing yun. Nagnakaw ka or hiningi mo. Pero yung paghihingi, laging hindi hingi. Dahil ang Bible, hindi nagtutolerate ang Diyos ng hingi. Ano ang sabi ng Bible? No? Turuan mong mangisda ang tao. Sa umpisa, pag nanghingi, bigyan mo. No? Pangalawa, nanghingi, bigyan mo pa rin. Pero wag mo siyang laging bigyan. Turuan mo kung paano mangisda. No? Nagtanim ka ng gulay. May nanghingi ng kapitbahay, bigyan mo. Tama yun eh. Pero kung lagi na lang ikaw na yung palabigasan para manghingi, hindi na maganda yun. Turuan mo siya. Sabihin mo,
Brad, sis, may buto ako dito. Magtanim ka sa paso. Alam mo, sa katunayan, kung marunong lang tayong magtanim, mabubuhay tayo eh. Manood kayo sa mga hydroponics, kung paano magtanim. Mag-search po kayo sa YouTube, paano po magtanim ng hydroponics. Maglagay lang yung mineral water na malaki. Pwede mong lagyan yon. Baliktaran mo, punuitin mo yung takip, yung pinakatakip ng medyo mahaba-haba, baliktarin mo, idikit mo doon sa lagyan. Lagyan mo ng tubig yon, lagyan mo ng lupa. Taniman mo yun ng kangkong, ng alokbati, o ng anuman. Ibitin mo yan. Naku, bibigyan ka ng ulam. Oh. Alam niyo po, di ba? Wala lang ako, pwede kong gawin yan. Ginawa ko na yan dati eh. Doon sa Beverly. Pandemic. Tanim ako ng pechay. Tanim ako ng kahit araw-araw mo ang pitasin yung okra, hindi nauubos eh. Dahil pag pitas mo, di ba, meron nakasirip doon. Kinabukasan malaki na naman eh. Yung pechay, gusto mong umani ng madalian, isang buwan, malaki na yon. 1.5, pwede mo nang aniin. Oh. Kaysa kung bibili ka sa palengke, 20 pesos, ilang piraso lang yun, 5 piraso. Bibili ka ng talbos ng kamote, 8 piraso na mahaba, 10 piso. O, di ba? Samantalang doon sa amin, puro talbos, ganito ba kadami? Mag-anli ka pa. Bibili ka ng malunggay sa palengke, itusok mo lang yung puno eh. May malunggay ka na. O, di ba? Pag nagtitilo lang kami ni ma'am, yung tinusok ko dyan na puno eh, laki na, dami ng dahon dyan. O, di ba? O, see? Ang tao lang po kasi tamad. No? Giving brings a harvest. You see, giving to God is like a farmer planted seed. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, aani ka, sigurado. Today, many people function in a technological mentality. No? Everything is instant. Gusto lagi instant. No? Kaya ang tao mahilig sa shortcut na pagpapala. Kaya tumataya sa sabong, tumataya sa wedding, tumataya sa ending, tumataya sa loto. Kasi gusto shortcuts eh. Ayaw paghirapan. Pero tingnan mo na, ang prinsipyo ng Diyos, mag-antay ka sa tamang panahon. In due season, sabi ng Panginoon, in due season, na kapag ikaw ay nagtanim, tamul ka, mayroon kang aanihin. You shall reap if you faint not. Sa tamang panahon, aani ka kung mayroon kang itinanim. Amen? Oh. Kaya kung ikaw ay estudyante ngayon, nagtatanim ng marubdob na pag-aaral, nagsusunog ng kilay, time will come, aani ka. Kung ngayon, pabanjing-banjing ka lang, pakating-kating class, ayaw mag-aral, pagdating sa bahay, cellphone, hindi man lang makapagbuklat ng kwaderno, ng notebook, o i-recall yung tinuro ng teacher, tamul ka, wala kang aanihin. Ikaw lang yung gagraduate na tagapalakpak. Ang galing naman ng classmate ko. Pero ikaw, wala. Tagapalakpak lang, gagraduate ka, pero wala. Pero kung magsusunog ka ng kilay, tamul ka, maanihin mo yan. Trabaho ang hahabol sa iyo. Pero kung di ka nagsunog ng kilay ngayon, ang gusto mong grade pasang-awa lang, o ka na yung 75, aani mo pa yung sobra, o ka na yung 76. Di ba? Time will come, maghabol ka, maghahanap ka, mahirapan ka. So, magbanat ka ng buto sa pag-aaral, magsunog ka ng kilay, hahabulin ka. No? Nakukuha niyo po? Amen. So, the principles of biblical economics are based on farming, not technological principles. Na kung meron kang tinanim, meron kang anihin.
Hindi kagaya po ngayon na nagtanim ka ng ano yung palaro din sa mga bingguhan o ano, sa mga peryahan, bingguhan, mga dice, no? Pag nilaglag mo 5 piso, magiging 20 pesos, mga ganun ba? Hindi ganon. Ang prinsipyo ng Diyos ay farming principles. Pinaghihirapan, may standard, may tamang panahon ng pag-ani. God is not a great spiritual slot machine in the sky. Na kung sinabi mo, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, ibabagsak agad ng Panginoon. Hindi ganon. Na pag nanalo ka ng loto, puntahan mo doon, i-claim mo na ganon. Hindi ganon. Sabihin ng Panginoon, sige anak, nanalangin ka, gusto kong makita ang iyong katapatan muna. Gusto kong makita, anak, yung katapatan mo sa akin, yung buhay mo na maayos. Pag nakita kayong totoo, ibabagsak ko yung prayer mo. Kasi Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart or your heart. Ibibigay niya yung nasa ng puso mo. Yun po yung prinsipyo na gusto ng Panginoon na matutunan po natin. Amen? You do not put in $100 and instantly get back 1,000. You plant 100 o 1,000 pesos in God's work, you let that seed grow, mature, and develop so that in due season, God will return to you many times that you have planted. Mas marami kang tinanim, mas marami kang anihin. Gusto mong magnegosyo ng buko, magtanim ka ng maraming puno ng nyog. Huwag kang mag-expect na magbubunga ng madami, kaunti lang iyong tinanim. Diba? Gusto natin umanihin ng madami, damihan natin ang magtanim. Gusto natin, diba? Yung account natin, tutubo. At alam nyo, ang nagbibigay ng tubo sa atin, ang Panginoon. Kaya ang account na hindi lugi ay yung account mo sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay magbigay, hayaan mo, magbigay ka ng liberally, sabi ng Bible, kagaya ng Macedonian Church. At yung account mo, tutubuan ng Diyos. Paano magtubo ang Diyos? Ito maganda. Pastor, paano ba magtubo ang Diyos? Nandiyan pa po ba kayo? Paano po ba magtubo ang Diyos? Una, bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Ilalayo sa iyo ng Panginoon yung mga panganib, mga karamdaman. Yun palang panalo na eh. Amen? Pagkatapos, mag-open ng Diyos ng opportunity para sa iyo. Magbubukas ng trabaho, magbubukas ng negosyo, magbubukas ng ibang tao para i-bless ka. Amen? Because you understand the principles of giving. Pero pag hindi mo naintindihan, nag-hoard ka pa din, madamot ka pa din, dadamutan ka din. No, walang opportunity. Kasi yun yung prinsipyo ng Bible. So you do not put, next, it takes faith and patience to bring these God's given principles to their fullest potential. Amen? Nandiyan ba po ba? It takes faith and patience. Pananampalataya at patience. Pag-aantay sa tamang kalooban ng Diyos to bring these God-given principles. Kasi in due season, you reap if you faint not. Hindi naman nagtanim ka ngayon, bukas aani ka na. Hindi ganun yung prinsipyo ng Diyos. Meron po bang tinanim mo ngayon bukas aani ka na? Wala. Ano ba bang pinakamabilis na mamunga? Kamatis? Kamatis. Sili, buwan, aani ka na. Diba? Yun yung mabilis. Pero, ang tao, dahil hindi marunong magantay, nababagot. Ilang buwan pa lang Kristiyano, ilang taon pa lang Kristiyano, pero sabi niya, Lord, parang parehas lang naman. Nagsisimba ako. Linggo-linggo, hindi mo naman ako pinagpapala. Oops, teka muna. Kung motivation, no? Kaya ka ba nagsisimba para pagpalain ng Diyos? O nagsisimba ka dahil mahal mo ang Diyos? Alam mo yung kayong katatayuan.
Alam niyo po, tugipalo na lang yung pagpapala ng Diyos kung natutunan natin ibigin ng Diyos. Amen? Tugipalo na lang yung pagpapala ng Diyos. Kaya nga, ang Panginoon, sabi ng Diyos, I, the Lord, thy God, search the heart. Ang sinesearch ng Panginoon, yung puso, yung motibo. Yung sabi mo, magsisimba ako linggo-linggo para pagpalain ako. Kung yun yung motivation mo, now what time will come may tama. Na ikaw ay sasamba sa Diyos kasi Diyos siya na kailangang sambahin. Na unang-una, tayo ay servant ng Diyos at magamit sa kanyang kalulatian, sa kanyang ubasan. At alam mo, pag nakita ng Panginoon yon, time will come, ibibigay ng Diyos yung nasa ng ating puso. God will bless you. At hindi mo mamalayan, pinagpala ka pala ng Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos. That's why it takes faith and patience to bring these God-given principles to their fullest potential. You must regularly plant your seed. At first, your sowing milok fitil. Sa madaling sabi, di ba, magtanim ka ngayon para bukas meron kang aanihin. Kung hindi mo pa simulan magtanim, kailan pa? Wala kang aanihin kung wala kang itatanim. Give and shall be given. That's the principles of the Bible. However, there will come a day when the harvest will begin to come up in such abundance that you will have more than enough. Galatians chapter 6 verse 9, sinasabi ko pa kanina to, in due season, we shall reap if we faint not. Huwag ka lang mapagod. Kaya nga, it takes patience eh. It takes faith and patience in order for you to harvest later. Pero kapag napagod ka na, wala kang anihin. Sabi mo, nakakapagod, ayaw ko na. Diba? Dito na lang ako sa bahay. Wala, nga. Diba ba? Pero kapag nag-ani ka, nagtanim ka, meron kang anihin. Ano pa yung number 1 natin? Giving. The antidote of hoarding. Pangalawa, giving always result in receiving. Pangatlo, giving will spread the gospel. Kapag marunong tayong magbigay sa gawain ng Panginoon, mas marami pong makakilala sa Panginoon. Number 4, giving brings a harvest. Number 5, meron pang number 5, ano? Actually, hanggang 6 to, hanggang 6. Number 5, giving always prosper the giver. Ayan. So pag nagbigay, hindi palugi yung taong nagbibigay. Di po ba? Kasi yung prinsipyo ng Biblia, it's more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hayaan ba ng Diyos na yung nagbibigay mawawalan? Samantalang itinuturo niya yung magbigay. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon it's more blessed to give than to receive. Kaya halimbawa, nagbigay ka, akala mo, nawalan ka, hindi. Pag natuwa ang Panginoon, susubrahan pa niya, higitan pa niya yung binigay mo. Dahil nakita ng Diyos yung motibo ng iyong puso sa pagbibigay. That's why it's more blessed to give than to receive. Yung kasiyahan pa lang nagbigay iba no? Naranasan mo na nagbigay, nakamalimos. Tapos nung nabigyan mo, tuwang-tuwa yung binigyan mo. Pero ikaw, tuwang-tuwa ka din. Di mo may paliwanag yon. Kaya it's more blessed to give than to receive. Hindi kawalan ang magbigay, kundi mas lalong ipaprosper ka ng Diyos. That's why giving always prosper the giver. By the world's principle of economics, when you give something away, you then have less. Kasi nga, ang prinsipyo ng Bible, if you give away money or land or food, that leaves you with less or the thing you have given away. Ang prinsipyo kasi ng mundo, pag nagbigay ka, mawawalan ka. Pero ang prinsipyo ng Bible, pag nagbigay ka, magkakaroon ka palalo. Kaninong prinsipyo yan? Diyos. Yung nagbibigay, mas lalong magkakaroon.
Yung hindi marunong magbigay, mas lalong mawawalan. Baliktad po ang prinsipyo ng mundo sa prinsipyo ng Diyos. Kaya yung mapagbigay, mas lalong magkakaroon. Proverbs 11:24. Anong sabi ng Proverbs 11:24? There is that scattereth and yet increaseth. Maraming nagbibigay, nagsasaboy, pero mas lalong dumadami. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Marami naman, nagwi-withhold, ayaw magbigay, pero sabi po diyan, it tendeth to poverty. Mas lalong naghirap o nawawalan. Prinsipyo po ng Bible. Amen? Gusto niyo po magkaroon? Dapat ang puso po natin lagi handang magbigay. Mapagbigay. Kaya tignan niyo po ang mga tao mapagbigay. Mas lalo silang binibless ng Diyos. Pero pag hininto po ninyo yung pagbibigay, hihinto din yung blessing ng Diyos. Nasubukan na po namin yan. Amen? At nasubukan na po yan mga taong mapagbigay. Pag hininto mo yung pagbibigay, hihinto din yung pagbibigay ng Diyos ng blessing. Gusto niyo po yung tuloy-tuloy ng blessing? Give. Amen? That's the principle of the Bible. Give, it shall be given. Give, di ba? When you give, it increase what you have. But when you withhold, sabi diyan, it tended to poverty. Oh. Hindi po ako nagsabi yan. Diyos ang nagsabi po niyan. There's one who scatters, yet increases more. And there's one who withholds more than is right, but it leads to poverty. According to God's principles of economics, when you give a gift, you release His energy into your own life to duplicate the gift in multiplied quantity. It's similar to the seed of a plant. There is something God has placed within it that releases a multiplication effect. Tulad ng ano po, no? Puno ng mangga. Puno ng mangga, pag hinayaan mo siya na tumubo yung isang buto, tamol kang magbibigay siya ng maraming bunga. Huwag mong pigilan. Mas lalo kang magbibigay, mas lalong dadami. Gift become very powerful forces that reach beyond the natural realm into the spirit. No? They increase some 30-fold, 60-fold, and some 100-fold. Paano yan kung paano ka magbigay? Depende yan, kung paano ka magbigay. O magtanim. Number 6 principles. Don't worry, panghuli na po to. The only investment that lasts forever. Giving is the only investment that lasts forever. Ito yung investment na nagbibigay siya ng forever na benefit sa iyo pag marunong kang magbigay. In Tamil kam, aani ka. Alam niyo po, di ko na po babanggitin yung pangalan. Meron po dati isang membro ng church, naging matulungin siya sa mga missionary. Babanggitin ko po, hindi ko babanggitin yung pangalan. Tatay po ng katrabaho ko, supervisor ko doon sa school. Na COVID, nung pandemic, meron silang bill, 100,000. Alam niyo nun, no, pag na-COVID noon, di ba? Meron silang bill na 100,000. So, hindi nila alam kung paano nila mababayaran yung bill. So, alam niyo, nung panahon pala, nung siya po ay nagtatrabaho pa, nasa Saudi, yung mga missionary, sumusuporta siya. At namin siya nung nabalitaan na siya po ay na-COVID, nagpadala. Hindi surprise, kahit papano, malit man yung natira na suki dun sa pinadala, nabayaran yung bill. Bakit po? Nagtanim siya noon eh. Pasin niyo po, no? At maraming kwento na ganun katotohanan sa Bible. Meron pa akong nabasa, totoong kwento. No?
Isang ordinaryong tao, mayroon siyang nakitang dalawang bata na lulunod. Sinagip niya yon. At alam niyo po, no, nung matanda na, yung nagsagip, siya ay nasa hospital. Walang pambayad ng bill. So alam niyo, yung doktor pala na sinagip niya, doon, nung maliit, doktor, nakilala siya. At nung nagtaka siya paglabas, ibinigay sa kanya yung resibo, fully paid. At nagulat siya kung sino nagbayad. So alam niyo po, nagbayad, yung pala sinagip niya noon. Bakit nagtanim siya noon eh? So who knows, time will come yung ating ginagawang mabuti. Time will come, aanihin natin. Kaya tamang sabi ng Bible, magtanim ka ngayon na magtanim ng good seeds, time will come, aani ka. Hindi lang pera. Anumang bagay na mabuting iyong itatanim, time will come, aani ka. Hindi mo namang gagawin yun kasi time will come yun. Pero gagawin mo yun kasi yun yung inutos ng Diyos. That lasts forever. Giving the only investment that lasts forever. Forever. Sa gawain ng Panginoon. Sa mga taong tumulong, magbigay. Hindi lang sa gawain ng Panginoon. Dapat ang isang Kristiyano, yung kanyang puso, willing talagang magbigay. Do not store up yourselves treasure on earth, sabi ng Bible, where moths and vermin destroy, and where thieves break in a steal. But store up yourselves treasure in heaven. Mas maganda nang i-store mo ang iyong kayamanan, mga bagay na pang makalangit, where moths and vermin do not destroy. Ano yung binabanggit po dyan? No? And where thieves do not break and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Kung nasa ang iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Kung ating kayamanan na ang Diyos, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang kanyang gawain, ang kanyang kingdom. Amen? Kasi yun yung account mo na pang-everlasting benefits. Huwag kang mag-impok ng kayamanan sa mundong ito. Kasi sabi niya, kakalawangin, masisira, kakaayanin ng anay. Diba? O dili kaya, nanakawin. Mas better, mag-invest ka sa Panginoon. Para ngayon, di mo naiintindihan, dahil wala ka namang nakukuha pa. Unang-una, tanungin natin yung sarili, nag-invest ba ako sa Diyos? Nagbibigay ba ako para sa Panginoon? Kaya wag din natin paghanapan ng Diyos kung wala naman tayong ini-invest para sa Kanya. Amen? Minsan, naghanap tayo sa Panginoon. Minsan, nagpipray tayo para bang mayroon tayong pinatago sa Panginoon. Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Pero wala ka namang in-invest na account. Wala ka namang account sa Panginoon. So, gumawa tayo ng account sa Panginoon. Amen? In conclusion, God does not prosper us for the purpose of raising our standard of living. God prosper us to raise our standard of giving. Napakagandang prinsipyo. Ulitin ko po, ano? Ang Diyos, hindi tayo pagpapalain kapag itataas natin yung standard ng ating pamumuhay. Kundi bagkos, ang Diyos, pagpapalain tayo kapag itataas natin yung standard ng ating pagbibigay. Malinaw, amen? Sa ngayon, ang tinataas na standard yung paano mamuhay ang tao ng marangya. Kung bumili yung kapitbahay ng flat screen na TV na malaki, ginawa mo naman umutang. Diba? Bakit po? Diba? Dahil sa inggit. Nakita po, nagpakabit ng wifi, nagpakabit ka din ng wifi. You hide the standard of living. No? Bumili ng ganito, bumili ka din. Kahit hindi kaya. Kaya ang tao lumulubog sa utang. Di ba? Don't high your standard of living, but rather high your standard of giving so that God will prosper you. Remember this, if you give little, you will get little. What you sow, you shall reap.
A farmer who plants just a few seeds will get only a small crop. Kapag marami, marami din. But he plants much, he will reap much. So, that's the principles of the Bible. In terms of blessings, in terms of giving. So, hindi ko po ito itinuro para po maprasa, no, ang bawat isa. Sabi ko kanina, panahon natin ngayon, giving, sa panahon natin ngayon ay grace giving na. Piyaya. At depende yan sa tinakda o laman ng iyong puso. Don't give because it's needy. Don't give because there's something returned for you, in you, but rather give because you love and support the ministry of God. Amen? Yun po yun. Pag nakita ng Panginoon yung motibo ng ating pagbibigay, then God will prosper us. That's why giving is the only investment that prosper. Maganda pong gumawa ng account sa Panginoon. Time will come hanggang sa langit, kakamayan ka ng Diyos. Kakamayan ka ng mga taong iyong natulungan. Oh, mas mabuti nang magbigay kaysa kawain mo. Kaya nga yung may kaaway kayo, bigyan ninyo. Papalambot mo yung puso. Malaki po ang naitutulong ng giving. Amen? Para hindi ka umibig sa mundong ito. At hindi ka maging madamot. Hindi ka tuturuan na umibig sa pera. Kasi pag umibig ka sa pera, lahat ng kasamaan pwede mong magawa. Inaalis tayo ng Panginoon dun sa senaryong yon. Kaya sabi ng Bible, ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasalanan. Hindi naman kasalanan talaga yung pera. Kasi kapag ginamit natin yung pera sa tamang pagkagamitan, matutuwa pa ang Diyos. Pero kapag inibig natin yung pera, yun yung ayaw ng Diyos. Kaya tinutulungan tayo ng Diyos na hindi umibig sa pera. That's why give. Amen? Maging mapagbigay po tayo. Salamat po. Tayong lahat ay tumayo. Pasensya na kayo. Tinapos ko talaga. Sadya kong tinapos. Kasi sa linggo, iba namang usapin pa din. Ha? Ibang usapin pa din po yung ating pag-usapan. Pero hindi tayo lalayo dyan. Okay. Tayong lahat po ay umuko at manalangin. Let's bow our head, close our eyes, and let us pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa aming pong napag-usapan, mga prinsipyo mula sa iyong salita. Salamat o dakilang Diyos. Natunay po, Panginoon, ikaw po ang source ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa katunayan, Panginoon, wala po kami kung hindi dahil sa iyo. Kung hindi mo kami binigyan, Panginoon, ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon, o ng anumang bagay para kami, Panginoon, ay makapagtrabaho o makakilos. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala. Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, no looking around, bow your head, close your eyes, at sinasabi mo sa oras na ito, Lord, tama po yung aking napakinggan ngayon na mensahe. Kaya mo pala ako hindi pinagpapala kasi meron akong pag-ibig sa salapi. Na isang palatandaan na mayroon akong pag-ibig sa salapi, nag-hoard ako. Minsan di ako mapagbigay. Minsan lang, Panginoon, pag mayroon ako. Sa katunayan, madali lang pong magbigay kapag mayroon tayo. Paano pag wala tayo? Yung gipit na gipit tayo. Kaya mo ba bang magbigay? Kaya mo bang magsakripisyo? Ang tinuturo nating prinsipyo ng salita ng Diyos ay magbigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon, ang gawain ng Diyos. Mahal natin ang ating kapwa. Hindi tayo magbibigay dahil sa anumang dahilan, kundi para sa kalwalhatian ng Diyos.
habang ang lahat po ay nakayuko at nakapagits, bakit hindi natin gayahin ang Macedonian Church na ibinigay muna nila ang kanilang sarili bago sila nagbigay? Masama po, mahirap po, mabigat po sa ating loob kapag yung ating buhay hindi suko sa Diyos. Kaya ang first, ibigay muna natin yung ating sarili sa Diyos. At sabihin natin, Lord, ito po yung aking buhay, sinusuko ko sa iyo. Ang hirap po kasing magbigay kapag yung ating puso, ang ating buhay, hindi pa natin binibigay sa Diyos na totally. That's why, ang gusto ng Diyos at inaantay sa atin, bakit hindi ho natin surrender yung ating buhay sa Diyos? Sabihin natin, Lord, ito po yung aking buhay. Isinusuko ko po, Panginoon. Binigibigay ko po ang aking buhay. Bakit hindi ka ngayon makipagsamo sa Panginoon through prayer? Nakatayo ka man, nakaluhod ka man, nakaupo ka man, manalangin ka sa Panginoon. Pinakamaganda, ibigay muna natin ang ating sarili sa Diyos, gaya po ng ginawa ng Macedonian Church. Kasi kaya nga natin ibigay yung ating sarili, how much more yung mga bagay na mayroon tayo. How much more yung ating talento, how much more yung ating lakas, yung ating mga kaperahan, o ano man na pwede nating ibahagi, i-share. Madali na lang kung tayo po ay suko sa Diyos. Tayo po ay manalangin, may pag-usap sa Panginoon. Lord, thank you po. Kita mo, Panginoon, ang aming mga puso. Wala pong lingid, Panginoon, sa iyo. Mga kapatiran, Panginoon. Na sila po, Panginoon, ay nagpagbuno, Panginoon. Then, Lord God, i-grant mo po, Panginoon, ito ng nasa ng kanilang mga puso. Salamat o dakilang Diyos. Patuloy mong pagpalain ng church na ito. Hindi lang po numerically, ganun din po financially, Panginoon, para kami po ay pagpalain. Marami pang magagawa. Marami pa kaming matutulungan, Panginoon, ng mga nangangailangan. Salamat o dakilang Diyos. Lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.